Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1501. Sa pag-iisip na iyon, nakaramdam si Charlotte ng matinding sakit sa puso para sa kanya. Hawak ang kamay ni Zachary, inalong niya ito. Ayos lang, hubby. Nag-iisip na ako ng paraan para mahanap si Francesco. Gagaling ka rin agad. Hindi sumagot ang lalaki. Mahigpit lamang niyang hinawakan ang kamay niya at marahang hinaplos ang likod ng palad nito gamit ang kanyang hinlalaki. May tila bumabagabag sa kanyang isipan. Hubby, saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Ano ang nangyari? Pwede mo bang ikwento sa akin? Tanong niya nang may pag-aalala. Hindi ko rin alam. Kinuskos ni Zachary ang kanyang sentido at pagod na nagpaliwanag. Noong natutulog ako noong gabing iyon, pakiramdam ko nasusunog ang bahay. Pagkatapos, may biglang pumasok, at nawalan ako ng malay. Nang magkamalay ako muli, nakita sa ospital. Ganun ba? Nalito si Charlotte sa sagot niya. Masyado itong malabo at wala siyang bagong nalaman. Ano ba talaga ang nangyari? Tanong naman niya. Bakit sinabi ng pulis na sangkot ka sa kasong ito? Nasaan si Ben? Hubby, ito ang nangyari. Isinalaysay ni Charlotte ang lahat ng detalye ng gabing iyon. Gayunpaman, dahil ayaw niyang bigyan siya ng dagdag na pressure, hindi niya ikinwento ang mga nangyari pagkatapos noon. Sa huli, idinagdag niya. Si Ben ay binaril at nasa malalim na koma pa rin. Pero hindi naman kritikal ang kondisyon niya kaya huwag kang mag-alala. Si Ellie naman ay hindi malubha ang sugat, pero sobrang na-trauma siya kaya ikinulong niya ang sarili niya at ayaw makipag-usap kaninuman. Bakit nangyari iyon? Nakahanap na ba kayo ng doktor para sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Zachary. Oo, si Reyna ang nag-ayos ng isang child psychologist para kay Ellie. Inanyayahan din namin si Dr. Wright para gamutin si Ben. Mabuti naman. Siguradong gagaling sila matapos ang gamutan, sabi niya, ngunit hindi pa rin tumigil ang kanyang mga tanong. Bakit may pumasok sa bahay natin? Sino ang mga lalaking nakaitim? Ano ang naging resulta ng investigasyon? Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam si Charlotte na may mali. Bagamat tauhan ni Zachary si Ben, itinuturing niya itong parang kapatid. Ngunit kahit nalaman niyang binaril si Ben at nasa koma ito, parang magaan lang niyang tinanggap ang balita. Ganon din kay Ellie. Palaging minamahal ni Zachary ang mga bata, lalo na si Ellie. Mukha naman siyang nag-alala nang malaman niyang may pinagdaraanan ito, pero may isang bagay na talagang kakaiba. Gayunpaman, hindi niya matukoy kung ano mismo ang kakaiba. Parang may bumibigat sa dibdib ni Charlotte. Isang kakaiba at hindi komportableng pakiramdam. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Zachary habang hawak ang kamay niya. Iniisip ko kung sino ang mga lalaking nakaitim, sagot niya na iniiwasan ang tanong. Bakit sila nagkasunog sa Southridge sa gabi bago ang kasal natin? Napakahigpit ng seguridad sa lugar mo. Paano sila nakapasok? Kakaiba nga rin para sa akin. Kumunot ang noo ni Zachary. Natatakot akong malalaman lang natin ang katotohanan kapag nagising na si Ben. Nang marinig ito ni Charlotte, unti-unting nawala ang kanyang pagdududa. Ganito nga mag-isip si Zachary. Palagi niyang agad natutukoy ang pinakamahalagang bahagi ng problema. Ipaubaya na lang natin ito sa pulis. Pagkatapos, binago niya ang paksa. Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga ngayon. Ano ang pakiramdam mo? Mga panlabas na sugat lang ito. Walang seryoso, biglang sabi ni Zachary. Pagkatapos ay agad niyang idinagdag. Tungkol naman sa dati kong sakit, hindi naman talaga iyon gagaling agad. Swerte nang ang buhay pa ako ngayon. Walang mali sa sinabi niya. Tanging ang mga tao lang sa pamilya ang nakakaalam tungkol sa terminal na sakit ni Zachary. Walang ibang nakakaalam nito. Normal ang reaksyon niya. Bigla namang naisip ni Charlotte na baka masyado lang siyang mapagduda. Marahil wala na siyang ibang sinabi dahil naniniwala siyang tiyak na gagaling sina Ben at Ellie. O baka mabagal lang ang reaksyon niya dahil sa kondisyon niya. Baka sobra lang talaga ang iniisip ko. Gayunpaman, masyadong kakaiba ang mga pangyayaring naganap noong araw na iyon. Buong oras ay hindi mapakali si Charlotte, na para bang may malaking mangyayari. Ano ang iniisip mo?
Tanong ni Zachary. Hinawakan niya ang pisngi ni Charlotte at lumapit upang halikan siyang muli. Wala, sagot ni Charlotte habang umiwas muli. Dapat magpahinga ka muna. Malapit na tayong makarating sa bahay. Sa hindi malamang dahilan, kusang umiiwas ang katawan niya sa pagiging malapit sa kanya. Sa lohikal na pag-iisip, wala namang mali sa kanya. Ngunit sinasabi ng pakiramdam niya na may hindi tama. Noon pa man, mahilig na talagang maging malambing si Zachary sa kanya kahit nasaan sila. Ngunit ginagawa lang niya iyon sa harap ng kanyang mga tauhan. Kapag kasama naman ang mga babaeng bodyguard niya, maingat siya sa kanyang kilos. Ngunit sa araw na iyon, tila sobra ang pananabik niyang maging malapit sa kanya. Paulit-ulit na hinahaplos ng kanyang kamay ang braso niya na parang may pinipigil itong pagnanasa. Sige, sagot ni Zachary bago siya sumandal sa upuan at ipinikit ang mga mata. Pinagmasdan siya ni Charlotte. Ang mukha, pangangatawan, at kilos niya ay nagsasabing siya ang asawa niya, pero bakit may ganito akong pakiramdam? Gayunpaman, hindi ko matukoy kung saan nanggagaling ang kakaibang pakiramdam na ito. Dahan-daang bumaba ang tingin niya mula sa mukha nito hanggang sa baywang. Para makasiguro kung si Zachary nga siya, kailangan lang niyang makita ang tattoo sa baywang nito. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ng maraming tao. Umiiyak na may sipon at luha sa mukha, sinabi ni Hannah habang nakatingin kay Zachary. Sa wakas ay nakabalik ka na, Mr. Zachary. Alam kong babalik ka talaga. Salamat sa pag-aalala mo, Mrs. Ralston, sabi niya na may ngiti. Mukhang pagod ka na, Mr. Zachary. Bumalik ka na sa kwarto at magpahinga, mariing pakiusap ni Spencer, habang masakit sa puso niyang makita kung gaano kaina at kapagod si Zachary. Oo, Mr. Spencer, sagot ni Zachary bago pilit na tumayo. Agad namang lumapit si Bruce para tulungan siyang tumayo. Nasaan si Charlotte? Tumingin-tingin si Zachary sa loob ng bahay. Wala siyang nakita matapos silang bumaba ng sasakyan. Si Miss Lindbergh ay may inaasikaso. Paliwanag ni Bruce. Lumabas ang mga bata ngayon at babalik pa mamaya. May ilang bagay din na kailangang ayusin ni Miss Lindbergh sa opisina. Sagot ni Zachary bago siya umakyat sa kwarto sa tulong ni Bruce. Pagdating nila sa loob ng kwarto, ipinaghanda siya ni Bruce ng isang tasa ng mainit na tsaa, ngunit kumunat ang noo ni Zachary at inutusan siya. Ipagdala mo ako ng isang baso ng alak. Mr. Knock, bawal kang uminom sa kondisyon mo ngayon, paalala ni Bruce. Hindi nasiyahan si Zachary. Itinaas niya ang ulo at tinitigan ito ng masama. Talagang hindi pwede. Mas matigas si Bruce kaysa kay Ben. Magtiis ka muna. Kapag gumaling ka na, sasamahan kitang uminom. Biglang nagtanong si Zachary, kamusta na ang kondisyon ko? Hindi pa natatanggal ang mga lason sa katawan mo at lumala pa ang kondisyon mo. Nakalimutan mo na ba? Naging balisa si Bruce. Dagdag pa, nasugatan ka sa sunog at hindi pa naghihilom ang mga sugat mo. Paano ka iinom ngayon? Sige, naiintindihan ko. Nainis si Zachary. Lumabas ka na. Magpahinga ka ng mabuti. Aalis na ako. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Pagkatapos noon, yumuko si Bruce at lumabas. Pagkasara ng pinto, tumayo si Zachary at nagsalin ng isang baso ng alak para sa sarili niya. Sumandal siya sa sofa at dahan-daang uminom. Habang nakatingin siya sa tasa ng mainit na tsaa sa mesa, bahagya niyang pinaikit ang mga mata na tila may iniisip. Habi, sa sandaling iyon, binuksan ni Charlotte ang pinto at pumasok. Mabilis na inilapag ni Zachary ang baso ng alak at hinawakan ang tasa ng tsaa. Sa kasamaang palad, nahuli siya ni Charlotte. Palihim ka na namang umiinom ng alak. Binigyang diin niya ang salitang na naman. Noon pa man, palihim nang umiinom ng alak si Zachary. Kahit noong nasa pinakamasamang kalagayan na ang kanyang kalusugan, hindi pa rin niya mapigilan ang sarili. Sa totoo lang, alam ni Charlotte na hindi naman siya lasenggo. Iyon lang ay kapag nakainom siya, nagiging hindi malinaw ang kanyang pag-iisip, kaya mas nababawasan ang bigat ng kanyang iniisip. Ako ay, hindi ka na pwedeng uminom pa, mariing sabi ni Charlotte. Sa kondisyon mo ngayon, kailangan mong umiwas. Hindi ako mamamatay sa pag-inom ng ilang baso pa. Kahit tumigil pa ako sa pag-inom, hindi rin naman agad mawawala ang mga lason, mapait na ngumiti si Zachary. Agad lamambat ang tono ni Charlotte.
Niyakap niya ito at sinabi, "Hubby, gagaling ka. Hahanap ako ng paraan para iligtas ka. Ipinapangako ko." Itinaas niya ang kanyang braso at niyakap din siya. Habang hinahaplos ang baywang ni Charlotte, may bahagyang kislap ng pagnanasa ang dumaan sa kanyang mga mata. Bigla, itinulak niya si Charlotte pababa sa sofa at handa na sanang halikan ang mga labi nito. "Hubby, ikaw," natarante si Charlotte. Sa sandaling iyon, may kumatok ng padalos-dalos sa pinto. Napilitan si Zachary na huminto. Nakakunot ang noo, nagtanong siya, "Ano iyon?" "Daddy, ikaw ba yan?" sabik na tanong ni Jamie. Si Robbie ay tuwang-tuwa rin. Boses ni Daddy iyon. Siya nga. Bumalik na ang mga bata. Itinulak siya ni Charlotte palayo, inayos ang kanyang damit, at binuksan ang pinto. Nang makita niya ang mga bata, tinawag niya sila. "Robbie, Jamie. Mommy, si Daddy ba?" Hindi pa tapos magsalita si Jamie nang makita niya si Zachary na nakatayo sa likuran ni Charlotte. Hindi niya napigilan ang kanyang saya at agad niyang niyakap ang lalaki. Daddy, lalapit na rin sana si Robbie para yakapin si Zachary, ngunit bigla siyang napatigil. Napansin niya na ang mukha ni Zachary ay hindi puno ng karaniwang saya at lambing nang yakapin siya ni Jamie. Sa halip, nakakunot ang noo nito at halatang naiinis. Ngunit ilang saglit lang iyon, dahil agad ding ngumiti si Zachary at marahang niyakap si Jamie. Kahit may naramdaman si Robbie na kakaiba, hindi niya lubos na matukoy kung ano iyon. "Halika rito, Robbie." Itinaas ni Zachary ang ulo at ngumiti sa kanya. "Daddy." Dahan-daang lumapit si Robbie at pinagmasdan ang lalaki mula ulo hanggang paa. "Ayos ka lang ba? Saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Nag-alala kami sa iyo." "May nangyari lang pero nandito na ako ngayon. Hindi na ninyo kailangang mag-alala," sabi ni Zachary habang hinihimas ang ulo ng mga bata sa tila mapagmahal na paraan. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam si Robbie na may kakaiba kay Zachary. Para bang nakikipag-usap siya sa isang estranghero, na hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata habang nagsasalita. "Akala ko hindi na kita muling makikita, Daddy. Natakot talaga ako." Habang niyayakap si Zachary, biglang umiyak si Jamie. "Pero nandito na ako ngayon, Jamie. Huwag ka nang umiyak." Marahang tinapik ni Zachary ang likod nito bilang pag-aliw. Pagkatapos ay marahan niyang itinulak palayo si Jamie, ngunit habang ginagawa niya iyon, tumulo ang sipon ng bata sa kanyang kamay at kusa siyang napakunot ng noo. Muli, nagulat si Robbie sa pagbabagong iyon sa ekspresyon ni Zachary. Marami siyang tanong sa kanyang isipan. Hindi na bago na aksidenteng tumatapon ang sipon, luha, o mumo ng pagkain ni na Jamie at Ellie sa kanya. Ngunit palaging nakangiti si Zachary at siya pa ang naglilinis ng mukha ng mga bata gamit ang kanyang mga kamay. Maingat man siya sa kalinisan, hindi siya kailanman nasusuklam sa kanyang mga anak. "Napakaiyakin mo naman." Hinila ni Charlotte si Jamie papalapit sa kanya at pinunasan ang mga luha at sipon nito gamit ang isang tissue. Samantala, kumuha si Zachary ng basang tuwalya at maingat na pinunasan ang sipon sa likod ng kanyang kamay. "Daddy." Gusto sanang yakapin muli ni Jamie si Zachary. Bahagyang kumunat ang noo ni Zachary, ngunit hindi niya pinigilan ang bata na lumapit. "Tama na, Jamie." Sinulyapan ni Charlotte si Zachary bago tumingin sa bata. "May mga sugat pa si Daddy sa katawan. Kailangan mong maging maingat para hindi mo siya masaktan." "Oh, pasensya na, nakalimutan ko." Umatras ng ilang hakbang si Jamie. "Sorry, Daddy. Sana hindi kita nasaktan. Ayos lang ako." Bahagyang ngumiti si Zachary. "Bakit hindi muna kayo lumabas at maglaro? Gusto ko pang makipag-usap sa iyo." Ayaw pang umalis ni Jamie. "Pwede mong kausapin si Daddy bukas, okay?" Pang-aalo ni Charlotte. Kagagaling lang ni Daddy sa ospital at kailangan niyang magpahinga ngayon. "Okay." Tumango si Jamie at umalis. "Magpahinga ka ng mabuti, Daddy." Ipinahayag ni Robbie ang kanyang pag-aalala kay Zachary bago tumingin kay Charlotte. "Mommy, huwag mong kalimutang dalawin si Ellie sa ospital kapag may oras ka." "Kamusta si Ellie?" Mabilis na tanong ni Charlotte. "Kinausap ba niya kayo ngayon?" Sabi niya natatakot siya, pero nang tanungin ko kung ano ang kinatatakutan niya, agad siyang umiyak at hindi na makapagsalita ng maayos. Paliwanag ni Robbie. "Noong umalis kami kanina,
Paulit-ulit kanyang hinahanap. Dadalawin ko siya sa ospital mamaya, sabi ni Charlotte. Sige, bumalik ka na sa kwarto mo ngayon. Sige, tumingin si Robbie kay Zachary at bahagyang yumuko bilang pagbati bago umalis. Ano ang nangyari kay Ellie? Tanong ni Zachary. Na-trauma siya sa insidente ng sunog, maikling sagot ni Charlotte habang papunta sa aparador. Sinabi ko na sa iyo yun kanina sa kotse. Sinubukan siyang sundan ni Zachary papunta sa aparador, ngunit dahil sa matinding sakit ng kanyang mga sugat, napilitan siyang maglakad ng dahan-dahan. Pagdating niya roon, nakapagpalit na si Charlotte ng malinis na damit. Pupunta na ako sa ospital ngayon. Magpahinga ka muna sa bahay, sabi niya habang itinatali ang kanyang mahabang buhok. Sasama ako sa iyo, mabilis niyang alok. Anak ko rin si Ellie. Nag-aalala ako para sa kanya. Alam ko, pero hindi rin maganda ang pakiramdam mo, kaya kailangan mong magpahinga, sabi ni Charlotte habang hinahawakan ang kanyang mukha. Bukod doon, marami pa tayong kailangang ayusin. Kailangan kang gumaling agad para matulungan mo ako. Pero, sige na, aalis na ako. Hinalikan ni Charlotte ang kanyang noo at nagmamadaling umalis. Maligo ka muna, dadalan ka ni Mrs. Ralston ng pagkain mamaya. Dumilim ang mga mata ni Zachary habang pinapanood siyang umalis. Nang tuluyang mawala ang tunog ng mga yabag ni Charlotte, nagsimula siyang maglibot sa paligid na tila pinag-aaralan ang kwarto. Pagkatapos, nagtungo siya sa banyo. Samantala, inutusan ni Charlotte si Morgan na manatili sa bahay habang siya at si Lupin ay nagdala ng ilang kasambahay patungo sa ospital. Habang nasa kalagitnaan sila ng Northridge, nasalubong nila sina Gordon at ang kanyang mga tauhan. Matapos parada ang mga sasakyan sa gilid, bumaba si Gordon at nagtanong. Naiuwi mo na ba ang lalaking iyon? Ang ibig mong sabihin ay si Mr. Noct. Sinulyapan ni Lupin si Charlotte bago mahinahong kinausap si Gordon. Gordon, kasal na ngayon si Miss Lindbergh at si Mr. Noct. Anuman ang alitan ng pamilya noon, dapat na nating igalang si Mr. Noct ngayon. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Kumunat ang noo ni Gordon na tila nag-aalinlangan magsalita. Ano ang problema? Alam ni Charlotte na may bumabagabag sa kanya, kaya iminungkahi niya. Mag-usap tayo sa loob ng kotse. Sige, matapos utusan ng iba pang bodyguard na sumakay sa ibang sasakyan, umupo si Lupin sa driver's seat habang si Gordon ay nasa upuan ng pasahero sa harap. Habang nagmamaneho si Lupin, nagsimulang magsalita si Gordon tungkol sa kanyang pag-aalala. Miss Lindbergh, hindi mo ba napapansin na may kakaiba kay Mr. Noct? Gising na gising siya nang palihim akong pumasok sa ward. Nang makita niya ako, halata ang gulat at pagkataranta niya. Nakita mo siya? Tanong ni Charlotte. Nagkatitigan kami ng mga 3 segundo, pero kakaiba talaga ang naging reaksyon niya, sabi niya habang nakakunot ang noo. Matapos mag-isip sandali, nagpatuloy siya. Maaaring ilang beses lang kami nagkita ni Mr. Noct noon, pero sa pagkakakilala ko, isa siyang sopistikadong tao na kayang humarap sa kahit anong sitwasyon ng kalmado. Pero nang makita niya ako, tila nabigla siya. Ramdam ko pa ang takot sa kanyang mga mata. May talagang kakaiba sa lalaking iyon. Nang marinig iyon, nanahimik si Charlotte sandali bago siya nagtanong. Kinausap mo ba siya? Hindi. Nang lalapit na sana ako, may pumasok na doktor, kaya kinailangan kong tumakas palabas ng bintana, sagot ni Gordon. Base sa seguridad ng ospital, mukhang matagal na nilang pinaghandaan ito. Kabanata 1505. Ibinahagi ni Gordon ang kanyang pagdududa. Pag-isipan mo ito, ang ospital ay isang pribadong institusyon para sa mayayaman at makapangyarihan, kaya dapat may ibang pasyente at mga bisita sa mga ward, tama. Pero hindi ngayon. Iisa lang ang pasyente sa buong gusali. Naniniwala akong matagal nang kinupkup ng pamilyang Gold ang lalaking iyon. Posibleng may kinalaman din sila sa mga chismis. Ano ba ang balak gawin ni Nancy? Tanong ni Lupin na halatang naiinis. Sa tingin ko, walang kinalaman si Nancy dito, pagtatasa niya. Batay sa paunang investigasyon ko, naniniwala akong ang ama niyang si Jesse ang utak sa likod ng planong ito, dahil may kakayahan siyang kontrolin ang media. Nagulat si Charlotte, pero bakit gagawin iyon ni Jesse? Pagkatapos ay nagpaliwanag siya sa seryosong tono. Magulo ang Noct Group ngayon, at mahina ang buong organisasyon.
Hindi ba ito ang pinakamagandang oras para umatake sila? Tama ka, lahat ay naghihintay na lumunin ang Knock Group, umaasang makakuha ng bahagi nito, pero nagulat ako na kasama rin pala ang pamilyang Gold. Mahigpit na kumunat ang noo ni Lupin habang sumasagot. Hindi naman sila mga santo mula sa simula, sabi ni Gordon. Nakuha ni Jesse ang kasalukuyan niyang katayuan sa pamamagitan ng pag-agaw sa mga ari-arian ng sarili niyang mga kamag-anak. Kahit na nalinis na niya ang madilim niyang nakaraan sa paglipas ng mga taon, hindi mahirap balikan ang mga kasalanang ginawa niya. Ibig mong sabihin, si Jesse ang nagplano ng lahat ng ito dahil gusto niyang agawin ang Knock Group. Nalilito siyang nagpatuloy, pero paano niya nakontrol si Mr. Knock? Kahit pa may sakit si Mr. Knock, imposibleng manipulahin ang isang taong tulad niya. Maliban na lang kung may hawak na baho si Jesse laban sa kanya. Baka peke ang lalaking iyon, matapang na hula ni Gordon. Ano, napasinghap si Lupin, pero ang lalaking iyon ay malinaw na si Mr. Knock. Sino pa ba siya? Marahil ay isang taong kamukhang kamukha niya. Tumingin si Gordon ng malalim sa mga mata ni Charlotte. Naalala mo ba ang sinabi ni Marino? Noong araw ng insidente, may napansin ang isa sa mga tauhan niya sa hardin. Ang silhouette ng taong iyon ay halos kamukha ni Mr. Knock. Kinilabutan ako, sabi ni Lupin habang may panginginig na dumaan sa kanyang likod. Biglang natahimik ang lahat sa loob ng sasakyan. Hindi naglakas loob magsalita si Lupin at pasilip-silap lamang kay Charlotte sa salamin. Nakatungo si Charlotte at seryoso ang kanyang mukha. Maging ang dati niyang maningning na mga mata ay tila nawala ng liwanag. Alam ni Lupin na mahirap itong tanggapin ni Charlotte. Kung peke ang lalaking nasa bahay, malaki ang posibilidad na patay na si Zachary. Hindi takot si Charlotte na harapin ang lahat ng uri ng sabwatan o balakid sa buhay, ngunit kung patay na si Zachary, mawawala sa kanya ang lahat ng lakas at tapang upang ipagpatuloy ang laban. Sa mahinahong tinig, sinabi ni Gordon. Siyempre, kung peke man siya o hindi, ikaw lamang ang makakahusga niyan. Ikaw lang ang makakakilala sa kanya. Tutal, ikaw ang pinakakilala siya dahil ikaw ang asawa niya. Gordon, sa wakas ay nagsalita si Charlotte. Si Danrick ang nagsabi sa iyo ng mga ito, hindi ba? Nagulat siya at umiwas ng tingin. Nagpatuloy si Charlotte. Walang duda na matalino at mapanuri ka. Pero mukhang hindi posible na sa ganito kaikling panahon ay nalaman mo ang background ng pamilyang Gold, at natukoy ang utak sa likod nito, at nahinuha ang mahalagang punto ng mga insidente. Pagkatapos ay itinaas niya ang ulo at tiningnan si Gordon. Maliban na lang kung tinutulungan ka ni Danrick. Nagkatinginan sina Lupin at Gordon, hindi naglalakas loob magsalita. Alam mo rin ito, sinulyapan ni Charlotte si Lupin. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nakipag-ugnayan ka kay Danrick? Pakiusap, huwag kang magalit sa akin, Miss Lindbergh, paliwanag ni Lupin. Nag-aalala siya sa iyo, pero ayaw niyang malaman mo, kaya ako. Oo, si Mr. Lindbergh ang nagpadala sa akin dito, singit ni Gordon at nagpas siyang maging tapat. Iniuulat ko sa kanya ang lahat ng nangyari ngayong araw. Agad niyang napansin ang problema at inutusan ang isang tao na imbestigahan ang pamilyang Gold. Pagkatapos, inutusan niya akong ipaalam sa iyo ang resulta ng investigasyon niya sa anyong parang sariling mga pagtatasa ko. Matapos ang mahabang katahimikan, napabuntong hininga si Charlotte. Kung pati si Danrick ay nagsabi nito, kung ganoon ay peke nga ang lalaking iyon. Ibig mong sabihin, napansin mo rin iyon, Miss Lindbergh. Nagulat si Lupin. Kumunat ang noo ni Charlotte at sinabi, hindi ka panipaniwala ang pagkakahawig, maging ang kilos at pananalita niya ay parang kay Zachary. Pero ang mga mata ng lalaking iyon, may something sa mga mata niya na nagsasabing hindi siya si Zachary. Nagpatuloy siya, medyo naguguluhan pa ako noong una, iniisip na baka masyado lang akong mapagduda, hanggang sa nakita ko ang disgust sa mukha niya nang tumulo ang sipon ni Jamie sa kanya at kung paano niya iniiwasan ang pakikipagtitigan kay Robbie. Doon ko nalaman na may mali talaga sa lalaking iyon. Kung hindi siya si Mr. Knock, sino siya? Hindi makapaniwala si Lupin. Paano magkakaroon ng taong eksaktong kamukha ni Mr. Knock? Talagang kakaiba. Pagkatapos ay nagtanong si Gordon. Dapat ko na ba siyang hulihin at interogahin? Hindi ngayon. Umiling si Charlotte.
Para masigurado, kailangan muna nating kumpirmahin. Bago ang insidente, nagkaroon ng bahagyang pagkawala ng alaala si Zachary. Maaaring sinamantala iyon ng isang tao upang manipulahin siya, kaya maaaring iyon ang dahilan ng kakaibang kilos niya. Pero, hindi alam ni Gordon ang sasabihin. Hindi man siyentipiko ang hinuha ni Charlotte, hindi rin ito ganap na imposible. Bukod dito, ang sakit na dinanas ni Zachary bago ang insidente ay isa ring hindi maipaliwanag. Alam kong lahat ng ebidensya ay nagpapakitang kainahinala siya, pero umaasa pa rin ako. Umaasa akong si Zachary pa rin siya. Kahit papaano, ibig sabihin ay buhay pa siya. Lubos na naguguluhan si Charlotte. Kung ganoon, pakiusap kumpirmahin mo agad ang kanyang pagkakakilanlan, mariing sabi ni Gordon. Kung ang lalaking iyon ay tuta ng pamilyang Gold, inilalagay mo sa panganib ang sarili mo. Tama si Gordon. Hindi napigilan ni Lupin ang panginginig. Paano kung may mangyari sa mga bata? Paano kung bumalik ako ngayon kasama ang ilang tao para bantayan siya? Kung nandyan ako, sigurado akong hindi siya mangangahas gumawa ng kahit ano, mabilis na mungkahi ni Gordon. Ayos lang. Pinigilan siya ni Charlotte. Sa katunayan, kailangan nating magpakatatag at maging maingat kung hindi siya si Zachary. Maaari natin siyang gamitin bilang pain para mailabas ang utak sa likod nito. Ibig mong sabihin, nagsimulang maunawaan ni Gordon ang plano niya. Hininuha ni Charlotte, naniniwala ako sa paghuhusga ni Danrick, pero pinaghihinalaan ko rin na hindi lang si Jesse ang sangkot sa planong ito. Hindi gaanong alam ng pamilyang Gold ang tungkol sa mga knock, kay Zachary, sa akin, at sa mga bata, pero malinaw na marami ang alam ng lalaking iyon tungkol sa amin. Kung hindi siya si Zachary, tiyak na higit pa siya sa isang impostor. Siya kaya ang taong pinaghihinalaan mo noong nakaraan, tanong ni Lupin. Huwag muna tayong magdesisyon ng maaga. Ayaw nang ipagpatuloy ni Charlotte ang usapan. Sa ngayon, aalamin ko muna ang pagkakakilanlan ng lalaking iyon. Kung hindi siya si Zachary, gagamitin natin siya para ilabas si Jesse. Hindi ba masyadong delikado iyon? Nag-aalala pa rin si Gordon. Parang naglalaro ka ng apoy. Maaari kang madamay, pati ang mga bata. Kailangan nating ilipat ang mga bata sa ibang lugar. Kumunot ang noo ni Charlotte. Lupin, pumunta tayo sa Garden Villa. Sige, sagot ni Lupin at agad na sumunod. Gordon, bumaba ka sa unahan at bantayan ang ospital, utos ni Charlotte. Alam ng mga taong iyon na sina Ben at Ellie ang pinakamahalagang saksi sa kaso. Kapag gumaling sila, mabubunyag ang pagkakakilanlan ng lalaking iyon. Kaya nag-aalala akong targetin nila sina Ben at Ellie. Naiintindihan ko, aasikasuhin ko iyon. Tumango si Gordon. Pero paano naman ang mga babae? Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Inilabas ni Charlotte ang kanyang telepono at tinawagan si Spencer. May nais akong pag-usapan sa iyo, Mr. Spencer. Magkita tayo sa loob ng 20 minuto. Sige, hihintayin kita sa may pinto, sagot ni Spencer. Pagkatapos noon, nagpunta sina Charlotte at Lupin upang makipagkita kay Spencer. Walang pag-aalinlangan, agad na sinabi ni Charlotte. Kailangan kong ipaubaya sa iyo ang pag-aalaga sa mga bata sa loob ng ilang araw. Saglit na natigilan si Spencer at agad na tumango. Sige, walang problema. Kailan ko sila susunduin? Ngayon na, tumingin si Charlotte sa kanyang relo at pinaalalahanan siya. Puntahan mo si Zachary at isama mo ang 5 bata pabalik. Sabihin mo sa kanya na kailangan niyang magpagaling ng tahimik at ayaw mong maistorbo siya ng mga bata. Ayos lang ba sa kanya ang ganitong ayos? Tanong ni Spencer. Sigurado akong masisiyahan pa nga siya. Bahagyang ngumiti si Charlotte. Sa paraan ng pagkasuklam niya sa sipon ni Jamie, sigurado akong mababaliw siya sa 3 maliliit na babae. Tiyak na matutuwa ang lalaking yun kung ilalayo ni Spencer ang mga bata. Masaya, nalito si Spencer, pero mahal na mahal niya ang mga anak niya. At gustong-gusto rin niyang makasama ang mga anak ng kapatid mo, hindi ba? Kaya nga ayokong makita ng mga bata kung gaano siya kahina ngayon. Gumawa ng dahilan si Charlotte dahil ayaw niyang magsabi ng sobra kay Spencer. Nagpatuloy siya, palaging gusto ni Zachary ang mapag-isa, at sasakit ang ulo niya sa ingay ng mga bata. Bukod doon, hindi maganda ang pakiramdam niya. Ayaw niyang makita ng mga bata kung gaano siya kahina ngayon.
Nang marinig iyon, namula ang mga mata ni Spencer at hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Tama ka, susunduin ko agad ang mga bata. Pwede mo naman akong tinawagan na lang kaysa pumunta ka pa rito. Alam kong sobrang abala at pagod ka na, dahil ikaw na ang humahawak ng pamilya at kumpanya ngayon. Gusto ko lang ipaliwanag ito sa iyo ng personal para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ay marahan siyang nagtanong. Nagtitiwala ka ba sa akin, Mr. Spencer? Natahimik si Spencer sa tanong na iyon. Nakasalalay sa iyo ang pamilya Knock. Kung hindi kita pagkakatiwalaan, sino pa ang pagkakatiwalaan ko? Mabuti, kailangan ni Charlotte ang katiyakang iyon. Ano man ang mangyari, kailangan mong magtiwala sa akin. Pakiusap, protektahan mo ang mga bata sa panahong ito at huwag ka nang mag-alala sa iba. Ano ang ibig mong sabihin? Kinabahan si Spencer, may masamang mangyayari ba? Natatakot akong oo. Napabuntong hininga si Charlotte. Tingnan mo ang lahat ng chismis tungkol sa akin, at naniniwala akong simula pa lamang ito. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Pero huwag kang mag-alala, aayusin ko ang lahat. Bukod pa rito, nandito ang mga tauhan ng kapatid ko para tulungan ako. Sa tulong nila, sigurado akong malalampasan ko ang mga pagsubok na darating. Kaya pala kinuha mo ang lalaking si Gordon para tulungan ka. Natuwa si Spencer nang malaman iyon. Noong una, may pagdududa siya kay Gordon, ngunit gamaan ang loob niya nang makita niyang kusang nilinaw ni Charlotte ang lahat. Ginagawa rin niya ito para sa pamilya Knock. Huwag kang mag-alala, Charlotte. Nagtitiwala ako sa iyo, mariing sabi ni Spencer. Ano man ang mangyari, kakampi mo ako. Salamat. Tumango si Charlotte at naghanda ng umalis. Ilalagay ko rin sina Cain at Kyle dito para protektahan ang mga bata. Kailangan kong magmadali papunta sa ospital ngayon. Pakiusap, isama mo na agad ang mga bata. Sige, aayusin ko na ngayon din. Matapos ihatid si Charlotte, agad na inayos ni Spencer ang lahat upang siya mismo ang sumando sa mga bata. Bakit pakiramdam ko ay may ipinapahiwatig si Miss Lindbergh? Nagtaka ang isa sa mga tauhan ni Spencer. Ang daming nangyari kamakailan, at pati ang pulis ay pinaghihinalaan siya. Nagtitiwala ka pa rin ba talaga sa kanya? Sa totoo lang, may pagdududa ako bago siya dumating. Pero ngayon, oo, buong-buo ang tiwala ko sa kanya, sabi ni Spencer. Hindi niya ipagkakatiwala sa akin ang kanyang mga anak at ang mga anak ng kapatid niya kung may masama siyang balak. Tama ka, tumango ang tauhan. Pinili rin niyang ipadala sina Cain at Kyle imbes na mga tao mula sa pamilyang Lindbergh. Mukhang nagtitiwala rin siya sa iyo. Kaya nakikita mo, paano ko siya hindi pagkakatiwalaan kung siya mismo ang unang nagtiwala sa akin. Bahagyang nabulol si Spencer, hindi ko na siya pwedeng pag-isipan ng masama pa. Nakahinga ng maluwag si Charlotte matapos umalis sa Garden Villa. Kahit paano, hindi na niya kailangang mag-alala pa sa mga bata sa ngayon. Sa tingin mo ba talagang ligtas na iwan ang mga bata kay Spencer, Miss Lindbergh? Tanong ni Lupin. Pakiramdam ko, hindi pa rin siya lubos na nagtitiwala sa iyo. Alam ko iyon. Tumango si Charlotte. Kaya nga gusto kong siya ang mag-alaga sa mga bata. Nalito si Lupin sa unang ngunit agad ding naunawaan ang kanyang intensyon. Ginawa mo ito para makuha ang tiwala niya. Hindi lang iyon, sabi ni Charlotte. Maaaring may pagdududa si Mr. Spencer sa akin pero tapat siya sa pamilya Knock. Sigurado akong aalagaan niya ng mabuti ang mga bata. Ipinaliwanag niya, tungkol naman sa tatlong maliliit, walang mangangahas na saktan sila. Tutal, sina Danrick at Francesco ang mga magulang nila. Hindi nila palalampasan ang sinumang magtangkang saktan ang kanilang mga anak. Dagdag pa niya, bukod doon, mabait si Mr. Spencer. Kahit pa magkaalitan kami ng pamilya Knock sa hinaharap, hindi niya sasaktan ang mga bata. Sa palagay ko tama ka. Tumango si Lupin. Naniniwala ako sa pagtatatag ng tiwala sa isa't isa, sabi ni Charlotte. At naniniwala akong nakuha ko na ang loob niya. May paparating na bagyo, at napakahalaga ng suporta niya para sa akin. Oo, ramdam ko ring emosyonal siya, sabi ni Lupin, bagamat hindi pa rin lubos na kampante. Sa tingin mo ba kakayanin ni Cain at Kyle kung may mangyaring masama? Paano kung targetin ni Jessie o ng iba pang utak sa likod nito ang mga bata?
Dapat ba nating utusan si Gordon na magpadala pa ng mas maraming tao rito? Hindi na kailangan iyon. Ngumiti si Charlotte. Maaaring wala si Danrick sa tabi ng mga anak niya, pero alam niya kung nasaan sila. Kapag nasa panganib ang mga bata, maniwala ka sa akin, bigla siyang lilito. Naiintindihan ko, naliwanagan si Lupin. Ibig mong sabihin, palihim na pinuprotektahan ni Mr. Lindbergh ang kanyang mga munting prinsesa mula pa noon. Pakiramdam ko dahil sa tatlong magkakapatid na babae kaya nagpasya si Danrick na makialam at tulungan ako. Bahagyang ngumiti si Charlotte nang maalala niya kung paano nangakong hihilingin ng tatlong bata sa kanilang mga magulang na tulungan siya. Hindi niya masyadong pinansin ang sinabi nila noon. Ngunit kung iisipin, tiyak na nakipag-ugnayan ang tatlong bata sa kanilang ama. Kung hindi makikialam si Danrick sa mga usapin ng pamilya at negosyo ng Noct. Hindi man lang niya pakialalaman kung buhay o patay si Zachary. Tama ka, natuwa si Lupin nang maalala ang kanilang mga mukha. Ang tatlong bata ay parang maliliit na anghel, hindi ba? Dahil mahal na mahal sila ni Zachary at gusto rin nila siya. Napabuntong hininga si Charlotte, kung nakipag-ugnayan lang sana sila kay Francesco ng mas maaga. Huwag mo na isipin iyon, Miss Lindbergh. Halika na, pumunta na tayo sa ospital, mungkahi ni Lupin. Tumango si Charlotte. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Tawag iyon mula kay Robbie. Oo, Robbie. Sumagot si Robbie. Mommy, may problema ang tatlong bata. Ano ang nangyari? Umakyat sila sa balikat ni Daddy at hinila ang buhok niya. Galit na galit siya ngayon, ulat ng bata. Natigilan si Charlotte at hindi alam ang magiging reaksyon. Pagkatapos ay ngumiti siya at sumagot. Huwag kang mag-alala, hindi magagalit si Daddy sa kanila. Malamang masaya pa nga siya. Palagi naman niyang gustong kasama sila, hindi ba? Pero ngayon, parang talagang galit na galit si Daddy. Magsalita man si Robbie na parang bata, nabasa pa rin ni Charlotte ang ibig sabihin nito. Mga bata lang sila, hindi yun iindahin ni Daddy. Sadyang sinabi yun ni Charlotte. Ay, bago ko makalimutan. Susunduin kayo ni Mr. Spencer at dadalhin sa Garden Villa. Doon muna kayo titira. Mag-empake na kayo ngayon. Ha, titira kami kay Mr. Spencer. Sandaling huminto si Robbie bago tumango. Sige, Mommy, naiintindihan ko. May kakaibang ugnayan sina Charlotte at ang bata. Naiintindihan nila ang nais iparating ng isa't isa kahit hindi ito direktang sinasabi. Matapos tapusin ang tawag, itinagilad ni Robinson ang kanyang ulo at tiningnan ang tatlong maliliit na babae at ang mukhang miserable na si Zachary. Gayunman, hindi siya namagitan upang pahupain ang sitwasyon. Sumigaw ang isa sa mga bata. Napakasungit mo, Uncle Zachary. Hindi ka na mabait. Hindi na kita gusto. Hindi rin kita gusto. Isusumbong ka namin kay Auntie Charlotte. Isusumbong kita kay Daddy. Oo, at sasabihin ko rin kay Mommy. Nagsimulang umiyak ang tatlong bata matapos ilabas ang kanilang sama ng loob. Pumikit si Zachary at huminga ng malalim. Pinakalma niya ang sarili at nagsalita sa mahinahong tinig. Sige, kasalanan ko ito. Hindi ko kayo dapat sinigawan. Ayoko lang na may umaakyat sa akin at humihila ng buhok ko. Hindi mo naman kami ginaganyan dati kapag ginagawa namin iyon, nakasimangot na sabi ni Alpha. Noon, yuyuko ka pa at hahayaan mo kaming umupo sa balikat mo. Pinapaalalahanan mo pa kami na kumapit ng mahigpit sa buhok mo, tenga, at kwelyo dahil natatakot kang mahulog kami. At hindi mo kami kailanman sinigawan, umiiyak na sabi ni Beta. Ngayon, sinigawan mo kami at tinakot mo pa kaming papaluan. Mataray din si Daddy namin, pero hindi niya kami kailanman kinausap ng ganito. Oo, hindi pa kami kailanman napalo ni Daddy. Mahigpit na ikinuyom ni Gama ang kanyang mga kamao. Hindi na sana namin hiniling kina Daddy at Mommy na iligtas ka. Masama ka, masama ka. Kumibot ang bibig ni Zachary. Nawalan siya ng masabi sa narinig. Daddy, masasabi kong kasalanan mo ito ngayon, pati si Jamie ay hindi napigil ang magsalita. Dati, gustong-gusto mo sila at hindi ka kailanman nagagalit sa kanila. Ano bang nangyayari sa iyo ngayon? Oo, Daddy, tumingin si Robbie kay Zachary. Kung hindi kita napigilan agad, papaluan mo na sana sila, hindi ba? Pero mga anak sila ni Uncle Dan.
Paano mo magagawa iyon sa kanila gayong hindi man lang sila pinarurusahan ni Uncle Dan ng ganito? Hahabulin ka ni Uncle Dan kapag pinagbuhatan mo ng kamay ang mga anak niya. Muling pumikit si Zachary na tila pinipigilang bumalik ang kanyang katahimikan. Hinawakan niya ang lelayan ng kanyang damit at pilit na kinokontrol ang sarili. Ayos ka lang ba, Daddy? Tanong ni Jamie nang mapansin ang hirap na dinaranas ni Zachary. Hindi ka pa kailanman nanakit ng bata. Nagagalit ka ba dahil hindi maganda ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw? Siguro nga, pilit na nagpakalma si Zachary. Itinaas niya ang ulo at tiningnan si Jamie. Hindi ko makontrol ang emosyon ko dahil may sakit ako. Huwag kang mag-alala, Daddy. Inilapit ni Jamie ang kanyang mga braso at niyakap si Zachary. Hahanapin ni Mommy ang doktor na makakatulong sa iyong gumaling. Gagaling ka rin agad. Nang marinig iyon, napaisip ng malalim si Robbie. Naalala niya na madalas ay nagiging emosyonal na hindi matatag ang mga pasyente, at wala silang kontrol dito. Nagkaroon na ng pagkawala ng alaala si Daddy noon. Marahil lumala ang kalagayan niya matapos ang sunog. Maaaring nakalimutan niya kung paano siya makitungo sa mga bata noon. Baka kaya niya rin inakalang kadiri ang sipon ni Jamie. O baka ganito lang talaga siya dahil may sakit at pagod. Salamat, Jamie. Tinapik ni Zachary ang likod ni Jamie at humingi ng paumanhin. Pasensya na talaga. Hindi maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Siguro na dismaya kayo sa inasal ko, hindi ba? Pero huwag kayong mag-alala. Kapag gumaling na ako, maglalaan ako ng oras at makikipaglaro sa inyong lahat. Kabanata 1510. Daddy, nabulol si Jamie sa pagsasalita. Kasalanan ko ito dahil lagi akong makulit. Palagi kitang pinapaproblema. Simula ngayon, magiging mabait na ako at aalagaan ko sila. Kailangan mong mag-focus sa paggaling. Sigurado akong gagaling ka. Bahagyang nagbago ang tingin ni Zachary nang marinig ang mga salitang iyon. Mas lalo namang nakonsensya ang triplets. Nakayuko ang kanilang mga ulo habang isa-isa silang humingi ng paumanhin. Pasensya na, Uncle Zachary. May sakit ka na nga at may sugat pa. Hindi ka namin dapat ginulo. Oo, mali kami at hindi na namin uulitin. Maglaro na lang tayo ng horse riding kapag tuluyan ka ng gumaling. Uncle Zachary, huwag ka nang magalit. Hindi namin sasabihin kay Auntie Charlotte ang nangyari. Hindi rin namin sasabihin kay Daddy na paluan ka. Habang ipinapahayag ng tatlong bata ang kanilang pagsisisi, pinanood sila ni Robbie na may halong emosyon. Napangiti si Zachary habang hinahaplos ang kanilang mga ulo. Gusto sana niyang magsalita ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sige na, Jamie, Alpha, Beta, Gamma, oras na para umalis tayo. Huwag na nating gambalain ang pahinga ni Daddy. Sa wakas ay namagitan si Robbie upang pahupain ang sitwasyon. May sakit si Daddy at kailangan niya ng katahimikan. Sige. Mabilis na binitiwan ni Jamie si Zachary at maingat na umatras. Daddy, magpahinga ka ng mabuti. Ako na ang bahala sa kanila at hindi ka na nila guguluhin. Hindi namin kailangan ng magbabantay. Mabubuti kaming bata, protesta ng triplets. Mga bata, sa sandaling iyon, sumigaw si Morgan mula sa labas. Nandito na si Mr. Spencer para sunduin kayo, kaya lumabas na kayo ngayon. Bakit nandito si Mr. Spencer para sa amin? Sabay-sabay na tumakbo palabas ang triplets. Isasama niya kayong lahat sa kanyang bahay para makapagpahinga ng maayos si Mr. Noct sa bahay? Paliwanag ni Morgan na may ngiti. Naimpake ko na ang mga gamit ninyo. Halika, kumain muna tayo ng mabilis bago umalis. Kasama rin ba namin sina Robbie at Jamie? Kasama kami, sagot ni Robbie. Pagkatapos ay humarap siya kay Zachary. Daddy, mananatili muna kami sa bahay ni Mr. Spencer ng ilang araw. Magpahinga ka ng mabuti sa bahay. Sige, magsaya kayo. Iyon ang pinakagusto ni Zachary. Sa katunayan, halos hindi niya maitago ang kanyang tuwa. Daddy, huwag kang mag-alala sa amin. Babalik kami makalipas ang ilang araw, sabi ni Jamie na ayaw pang umalis. Dapat mas tumagal pa kayo, biglang nasabi ni Zachary ngunit agad niyang binago ang kanyang sinabi. Maglaan pa kayo ng mas maraming oras kasama si Mr. Spencer. Paalam, Daddy. Paalam. Paalam, Uncle Zachary. Paalam.
Matapos magpaalam kay Zachary, sinundan ng mga bata si Morgan pababa upang kumain. Kasabay nito, dinala nina Jade at ng iba pa ang bagahe ng 5 bata pababa at inilagay sa likod ng sasakyan. Nakatayo sa pasilyo sa ikalawang palapag, pinanood ni Zachary ang pag-alis ng mga bata bago siya napabuntong hininga ng mahaba. Mr. Zachary, sa sandaling iyon, itinulak paakyat si Spencer ng kanyang tauhan. Puno ng pag-aalala, tiniyak niya kay Zachary, "Kapag nasa bahay ko ang mga bata, makakapagpahinga ka ng maayos at magkakaroon kayo ng pribadong oras ni Miss Lindbergh." Napakahirap ng pinagdadaanan niya nitong mga nakaraang araw, kaya mas mabuting maglaan ka ng oras para sa kanya. Hindi na kailangang sabihin pa. Masayang masaya si Zachary. "Salamat, Mr. Spencer. Huwag mo nang banggitin, Mr. Zachary. Tungkol naman sa kumpanya. Pag-usapan na lang natin yan bukas. Pagod na ako kaya papasok na ako para magpahinga." "Sige, magpahinga ka ng mabuti." Nakapagtataka para kay Spencer na tila iniiwasan ni Zachary ang usapan tungkol sa kumpanya. Kakaiba, dati ay laging inuuna ni Zachary ang kumpanya. Kahit bumagsak pa ang langit, trabaho pa rin ang prioridad niya. Ngunit ngayon, tila ayaw na niyang harapin ito. Gayunpaman, may sakit siya at nakaligtas lang sa sunog. Matapos makaligtas sa bingit ng kamatayan, marahil ay katahimikan na lang ang nais niya, at nauunawaan iyon. Sa halip na palalimin pa ang usapin, umalis si Spencer kasama ang mga bata. Bago umalis, pinaalalahanan niya sina Hannah at Bruce na alagaan ng mabuti si Zachary.